So hello mga ka-food explorers. So ngayon, ilulutuin ko na yung pamanang pagkain sa akin ng lola ko, which is tinatawag namin itong adobado ala Bicol. Actually madali lang naman to, para lang siyang adobo, pero yung twist niya meron siyang gata. So ito yung mga recipe natin. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, daon ng laurel, paminta, sili at cube. At meron tayong chicken. Gisahin muna natin tong sibuyas. Tingnan natin sa gitna. Actually guys, hindi talaga ako marunong mag-proper ng hiwa. Kami kasi ng lola ko guys, actually ng family ko, hindi namin inihiwa yung bawang na ginaganon pa. Ang ginagawa namin ito, kailangan mo lang ito, sitaas mo lang, tapos ibabagsak mo lang gano'n. Actually mas marami, mas masarap. So bubuksan na natin to. Paano ba to? Sorry, paano ba ito buksan? Ayan. Kami kasi sa Bicol guys, pag nagluluto kami, yung lola ko sa pugon, yung may uling or kahoy, ganun. Iba yung usok na galing sa kahoy. Iba yung sarap na nakukuha nun. Ewan ko, may something siya eh. Anything na niluto mo talaga sa pugon or sa kahoy or sa uling, may lasa na nabibigay sa kanya yun eh. So, yung iniwan natin na sibuyas at bawang, ilalagay na natin. Ayun. Yan pa lang, bango na, maamoy mo na talaga. Iba talaga yung sibuyas at bawang pag inano mo. Tapos ito, yung gagawin nyo dito, hintayin nyo lang siya medyo mag-light brown. Ayan, makikita nyo. Ayan, medyo nagba-brown na siya. Sa kanya na, ilalagay yung manok. Haluin nyo lang siya ng konti. Konting halo lang. Pero, ito note ko lang, pag mag-ano kayo ng chicken, make sure na tuyo na siya. Kasi yung chicken, pag niluto nyo siya, nagtutubig siya. Ganun yung chicken. So, pwede nyo siyang patuyuin sa tissue or bago nyo siya lutuin, patuyuin nyo na siya. Iba yung iba, pag nagluluto sila, inuuna muna kunwari yung toyo, yung ano. Pero yung lola ko, sabay-sabay na nilalagay na lahat. Bakit daw? Para mas masarap daw yung lasa, para nagko-combine na yung lasa. So ito, 5 tablespoon talaga to. Since, estimate ko na lang. Tansya-tansya na lang, kung tawagin ba. Para lang kayo nagluluto ng adobo. Di ba? Siyempre, hindi perfect yung toyo kung walang suka. Ayan. Tapos ilalagay na rin natin yung dahon ng laurel and paminta. Ito, pwede rin kayo dito maglagay ng ng asukal, nakadepende sa inyo. Kasi yung adobo naman talaga, nilalagay ng asukal. Pero kasi hindi na ako naglalagay ng sugar. So ngayon, dahil lalagay na natin yung paminta, lagyan naman natin ng dahon ng laurel. Sabi daw nila, gamitin mo lang to parang gano'n. Why? Ayan, okay na yan. Haluin nyo lang siya ng konti. Tapos ito, takpan nyo siya para maluto siya. Kasi pag hindi nyo siya tinakpan, matutunaw agad yung sauce niya. Yung goal natin is maluto muna yung manok bago natin tunawin yung sauce niya. Actually, yung nagpamana po sa akin ito is yung mga lolo ko at lola sa Bicol. Kasi kami sa province namin sa Bicol, lahat ng mga lolo at lola ko, marami akong lolo at lola, magkakapit bahay lang kami sa isang barangay, magkakadikit yung bahay namin. Pero yung mga lolo at lola ko, may kanya-kanya silang ibang style na pagluto nito. So yung ginawa ko ngayon is galing sa Lola Pina ko, ay Lola Pina, which is siya yung mama ng tatay ko. Nagluluto lagi yung lola ko ng adobo before. Sobrang favorite ko talaga yung adobo. Tapos sabi ng lola ko, bakit hindi natin subukan? Try mo yung adobado. Tapos wala pa akong idea kung ano yung adobado nun. Ano lang pala siya, adobo lang pala siya, pero yung twist niya, meron siyang gata. Mga ka-food explorers, grabe oh. Luto na siya, medyo nagba-brown na. Medyo hintayin lang natin na magmantika siya. Tapos ilalagay ko na yung gata. Pero, mas ako kasi yung turo sa akin ng lola ko, mas masarap daw pag na-absorb na nung chicken yung sauce niya, pag natunaw na siya. Sa kasi maglalagay tayo ng bagong sauce, which is yung gata. Ilalagay na natin yung gata. So ito na yung magiging sauce niya. Yung sili kasi, depende kasi sa kakain. So ang ginagawa ng lola ko, hindi muna siya nihiwa-iwa, nilalagay siya ng buo. Para pag kumain ka, paglagay mo sa plate, nasa sayo na lang. So lagyan natin ng 3 kasi I love you. Yan, hintayin lang natin siya, mga 5 minutes lang to. Kasi medyo lulutuin lang natin yung gata. Nung time na bago ako mag-artista,
Hindi niya ako tinuruan kasi napapanood ko siya. Mahilig kasi ako manood pag nagluluto siya. Since sumasama ako sa kanya pag namamalengke, naalala ko sa Tigao noon. Lagi ko kasi nakikita si Lola kasi laging ako yung tumutulong sa kanya magdala ng mga recipe. So habang napapanood ko siya, natututunan ko na siya. Ang sabi niya pala, matibay, maurag, masiram. Which is masarap. So ayan, luto na ang ating adobado ala Bicol. So ayun na nga mga ka-food explorers, so susubukan na natin ang adobado ala Bicol. Ang galing nung nagluto, napakasarap. Ayan, gusto ko lang i-shoutout ang napakamapagmahal kong lola, Lola Pina. Maraming salamat sa pamana mo sa akin na putahe. At mahal na mahal kita. And syempre sa mga lolo't lola ko pa dyan, sa mga lolo ko, maraming salamat. Padaba ko kamong gabos.